Alright, isang mapagpalang, araw po sa inyong lahat. Nandito po muli nagbabalik si, Admin, Coco at, para sa aming, DCF, live 'no. At, matagal na tagal na panahon din po nung huling kami ay, nagsagawa nito 'no. Maraming, naging, balakid. So, kasama ko ngayon ay si Admin, Chris 'no. Madalas, isa siya sa mga active, um, poster 'no, sa aming, page 'no. First time ko rin din siya makasama ngayon na sa aming live at, maraming salamat po sa mga manonood ngayong araw na 'to. Ang amin pong topic ay, walang katapusan, paksa na hindi ma-resolve para sa kanila. Kasi sa aming mga Katoliko, sobrang resolve na 'to. Hindi pa kami nabubuhay, hindi pa nabubuhay yung sekta ninyo, ay sinagot na ito ng simbahan, no? Kayong mga tumutuligsa. Ito po ay ang topic na hindi namamatay at paboritong-paborito na kapag nasusukol ay laging ginagamit. Ito po ay ang Maraming bago. rebulto, ang rebulto at mga imahen at pagsamba ng pananampalatayang Katoliko. So bago ang lahat 'no, magkaroon tayo ng, maikling panalangin 'no. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, Diyos, salamat po sa araw na 'to at muli ay nagkaroon kami ng pagkakataon na makapag-live, sa aming Facebook page, gayon na rin sa aming, iba pang social media platform. Nawa sa maikling oras na ito ay, magkaroon kami ng, sapat na kaalaman at mga taong manonood ngayon ay sana po ay maging daan ito upang ang kanilang pag-iisip ay mas maging open-minded po. Lalo na sa paksang ito tungkol sa rebulto at imahen na sana magbago na ang kanilang pananaw na hindi sinasamba ng mga Katoliko ang mga rebulto kahit ano pang halik namin dyan. Panginoon, tulungan mo po sila at kami po ay gawing ninyong instrumento na maging kanilang inspirasyon at para mas mapalapit pa sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Um, Saint Mary, pray for us. Saint Dominic, pray for us. Your Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, let's start, Chris, no? At Ay, sa mga nanonood po ngayon, don't forget to like, share our live, no? And if you have comments and suggestions, feel free po na kayo po ay mag-comment, no? Amin pong babasahin yan. So, yun nga, ano, sinabi ko sa una, itong paksa na ito, rebulto at pagsamba, ay topic na hindi talaga namamatay, Chris, no? Sabi ko nga, nagsimula nung panahon na hindi pa tayo nabubuhay at hanggang ngayon na patuloy yung pagdami ng mga sektang ito, no? Ng protestante, eh patuloy na ginagamit itong argumento na ang mga Katoliko sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sila yung katuparan sa Exodus chapter 20 verse 4, no? oh, Paulit-ulit, no? Kada tuwing may translasyon sa Pilipinas or anumang may patungkol sa rebulto, no? Hindi talaga natatapos na minsan ayaw mo naman malait pero matatawa ka na lang kasi ano eh, hindi sila natitigil, no? Kahit sangkaterbang articles, i-post natin, still mamaya, out of nowhere, biglang magsabi na, kayo mananang ba sa Diyos-Diyosal, no? Minsan niya, ma-post natin, wala naman katukol sa rebulto. tama. Bigla may wala Kasi naalala katapusan. ko kasi, Sige. 2017, just to Oo. share, first time ko kasi sa DCF Live, pero 2017 admin na ako sa DCF. Oo. 2017 pa lang gumagawa na ng article tungkol dito. So, alos magsasampung taon na rin sa 2027 kasi bala ko siya ipagpatuloy. Pero ayun nga, paulit-ulit siya. Pero syempre, habang tumatagal, maganda din naman, nakikita ko kumbaga yung perspektibo ng mga protestante, lalo na kapag sinasagot sila. Kasi yung makikita, meron kasi silang argumento, pero kapag nasagot mo sila, parang wala nang follow-up. Mm. Kasi nga nasagot na, pero syempre may iba't ibang perspektibo naman yung iba, may iba't ibang dahilan, at dun para sa akin, kahit anong kung paulit-ulit siya, parang opportunity na rin siya na makita ano ba yung pananaw nila para kahit paulit-ulit yung article,
baka ibahin ko yung paliwanag sa susunod, mas gawing klaro yung mga paliwanag sa susunod, ganun din sa mga ibang writers. Mm. Pero syempre, kaya nga tayo nandito para ma-discuss natin ulit ito, lalo na sa mga iba na siguro hindi pa niya nababasa yung mga sagot sa objections nila. Hindi naman natin masisisi din yung iba, baka may mga bagong na-recruit, baka may mga bagong umalis, at saka yung mga dating narinig na arguments against sa atin, baka narinig nila at na-convince sila doon. At hindi nila, for some reason, hindi nila nakita ano ba yung counter-objection, ano ba yung paliwanag na binigay ng Catholic Church, and then hopefully yun yung mas mapaliwanag natin para sa DCF Live ngayong araw. Mm. Amen, Brother Chris, no? Yes. At ang kanilang simulan natin sa napaka-paboritong ano, talata, yung Exodus chapter 20 verse 4 to 5, no? At pag ito, ministro ng iglesia ni Cristo ang nagbabasa nito nilalakasan pa yung pagbasa no? Medyo namamalat kasi Sabi ako ko, so hindi ko magagaya. pero kung magbibigay ako puri sa kanila, magaling yung intonation nila. Di ko kaya gayahin yun. Saka Ayun, yung hindi ibang ko ngayon kaya passage, kasi talagang medyo magsalita. namamalat ako. So, normal na basa lang. So, So, basahin natin magaling no, sila. sa Magaling Exodus sila. chapter 20 verse 4 to 5, no? Yung paboritong salin ni Soriano, no? Ang Biblia. So, sabi, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit, nasa itaas sa langit, at nasa lupa sa ibaba, o ng nasa tubig sa ilalim. Huwag mo silang yuyukuran o paglingkuran man sila, sapagkat ang aking Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin lahi ng mga napupuot sa akin. Ayun, no? Kapag isa kang normal na tao, brother, at sa mga nanonood po sa amin ngayon, pag isa kang normal na, sabi natin mamamayan, katoliko na walang kaalam-alam talaga sa pananampalataya mo, lalo nagsisimba ka lang kapag KBL, no? Kasal, binyag, libing, no? Talagang ay, wag daw gagawa ng sarili, ng inukit. Inukit yung mga imahin ng mga katoliko, ang dami. No? Dahil pag-traslasyon, pag-prosesyon, napakadami. Hindi mabilang. No? Ang gaganda pa. May pa-gold-gold pa. Hinahalikan, niluluhuran, minsan halos magpakamatay pa kayong mga katoliko. Doon pa lang sa unang talata, huwag kang gagawa para sa iyo ng sariling inukit na larawan o anumang kawangis. No? Lahat ng tinuturo doon sa simbahan against sa Bible. Hindi daw nagbabasa ng Biblia sa simbahan. Kaya ka, doon ka lang matatawa doon sa nagsasabing hindi nagbabasa. No, kung atin man sila ng kahit isang misa, lalo na itong tutulig sa ating mga katoliko, pagpunta mo pa lang ng simbahan, marami ng reminders, and at the same time, may first reading, may second reading, may gospel reading. So, paano hindi nagbabasa? So, araw-araw ang misa. Araw-araw ang misa, Monday to Sunday, no? Kung araw-araw kang magsisimba in the following 3 years or 4 years, parang halos nabasa mo na rin, napakinggan mo na ang buong Biblia. Kung araw-araw kang Monday to Sunday like nagsisimba, no? So, sa Exodus, ilang beses ko na yun napakinggan sa misa. Kahit linggo, napapakinggan ko na yung Ten Commandments. Oo, hindi naman na parang natatakot yung pare na banggitin itong saltang larawan na ipinagbabawal dahil hindi naman talaga ipinagbabawal ang larawan. Mamaya, no? Papaliwanag pa natin yan. So, Brother Chris, no? Ang tinutukoy sa Exodus chapter 20 verse 4 to 5, ang pinagbabawal ay patungkol lamang, no? Sa Diyos-Diyosan. Kahit naman ng simbahang Katolika no? Talagang against sa Diyos-Diyosan. Andaan niyo po yung against ang simbahan sa mga Diyos-Diyosan. Okay? Ipinagbabawal ang Diyos-Diyosan at makikita natin, no? Din natin na ipinag-utos din ng Diyos na gumawa ng rebulto, no? Kadalasan binabato ng mga non-Catholic yung paratang na ito tungkol sa ating mga Katoliko, lalo na tuwing pinagdiriwang natin yung mga piyesta
Sabi nila, yung paglikha ng mga rebulto at sinasambalaw natin yan pag tayo'y nagkahalik, niyayakap, and so on and so forth. Pero, ang kung masasabi natin na alam ng mga Katoliko, no? Particularly lalo yung mga nagsisimba, no? Na hindi namin sinasamba ang mga ito. Bagkus binibigyan lamang namin ito ng respeto at dahil na rin sa taong kumakatawan nito, kagaya ng mga santo, no? Kadalasan dyan, mga dating masama, then naging mabuti. Dati mga ano pa nga mga killer talaga, mga warriors, kagaya ni Saint Ignacio de Loyola. Dating ano yan di ba? Pumapatay talaga ng mga tao yan. Pero tingnan mo, ang pinagdaanan niya, siya ngayon ay siya naging founder ng Jesuit, no? At ngayon, isa rin siya sa tinitigalang mga santo, no? So, ngayon, paano natin sasagutin sa simpleng paraan ang nasabing talata sa Exodus chapter 20 verse 4 to 5? Mahalagang malaman natin na ang talatang ito po ay tumutukoy sa mga Diyos-Diyosan lamang. Kung papansinin natin ng talata, ang ibinigay ang dahilan kung bakit sinabi ang pagbabawal. Sabi, dahil ang Panginoong mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Sabi sa yan sa Exodus chapter 20 verse 4 to 5. So sa context ng mga Israelita, sapagkat sila lamang ang naniniwala sa monotheism, no? On that time, noong panahon nila, na ang paniniwala na isa lamang ang Diyos, marami sa kanila ang nagkakasala ng idolatria o yung pagsamba sa iba't ibang Diyos-Diyosan, no? Halimbawa sa kabanata ng Exodus chapter sa Exodus 32, inilalarawan, no? Ang yung pagbuild o paggawa ng ginintuang guya sa Tagalog ng mga Israelita, na hindi na nila mahintay si Moises, no? Na bumaba pa sa bundok. Sinabi ng mga Israelita, tumindig ka at igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Yun yung sabi sa Exodus chapter 32 verse 1, no? Tapos nung magawa nga ito ay sinabi nila na ang mga ito ay inyong mga Diyos. Ayun, o Israel, na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Egypt. Sa Exodus chapter 32 verse 4 yan, no? Ito ay talagang napakalaking kasalanan. Kami po ni Brother Chris magsasabi sa inyo na ang Diyos, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay talagang kasalanan. Kami po ay mo ang sarili mo sa no? Kung gagawin mo ka ng deliberate consent at full knowledge, nilalagay mo sa panganib ang iyong kaluluwa. Yes, tama sa yan. Ka na nang gagaling yan. Yes, sa amin na nagpapaliwanag sa inyo na talagang ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay mali, no? Ngayon, tandaan natin ang Diyos lamang ang tunay na Diyos. Wala nang iba, no? Hindi yung mga Baal na yan, yung mga Chinese horoscope na yan. Sinabi pa nga ng Panginoon sa Isaiah 42:8 na hindi niya ibibigay sa iba ang kanyang kaluwalhatian, no? O ang anumang kapurihan sa larawang inanyuan. Malinaw na ipagbabawal ito. Ang pagbabawal na ito, mga kapatid, ay tungkol sa Diyos-Diyosan ng Israel. Ngayon, mayroong pagkakataon sa Biblia kung kailan ipinag-uutos ng Diyos na lumikha ng rebulto. Halimbawa sa Exodus chapter 25 verse 18, ipinag-utos ng Diyos na lumikha ng kaban ng tipan na may 2 kerubin na ginto. Maging ang tansong ahas dun sa Numbers 21 verse 9. Sabi doon, kaya't si Moises ay gumawa ng isang ahas na tanso at ipinatong sa isang tikin, no? Mahalaga din nating malaman na maaari din gamitin ng mga rebulto sa pagpaparamdam ng kapangyarihan ng Diyos sa atin, sapagkat sa Bilang 21 verse 8 ay sinabi din naman na kapag may nakagat ng ahas at tumingin sa larawang yon, siya ay nabubuhay. Diba? So yun, malinaw mga kapatid na binigyan ko na
ng mahaba-habang explanation yung Exodus chapter 20 verse 4 to 5. So ibibigay ko ang trono kay Brother Chris, no? Siguradong mas marami itong sasabihin sa akin eh. Di naman. Pero siguro yung naalala kasi gumawa na rin ng article dyan. Gumamit pa nga ng commentaries ng mga protestante, hindi pa katoliko. Pero ang natutuwa kasi kahit nung nag-research ako dito ng commentaries, kahit mga Protestant theologians, going back sa Reformation times, hindi man lang nila ginamit to against sa Catholic Church. So for example, nung Exodus 20 verse 4, di ba sinabi, huwag kang gagawa ng imahe ng, magandang balita, Biblia yung version na to. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Pero nung inexplain to, kahit ng mga Protestant theologians, hindi man lang nila to ginagamit sa paraan na ginagamit ng mga pastor. Sa totoo lang. So for example, yung three na divisions, yung sa land, yung sa sky, tsaka yung sa waters, nakita nila to na parang ito ay reflection, lalo na sa Egyptian idolatry. Na may iba't ibang Diyos sa langit, iba't ibang Diyos sa lupa, lalo na kinocombine nila yung mga hayop sa mga Diyos-Diyosan, tsaka meron din sa tubig. Pero siguro, lalo na naipag-usap ako sa mga active din kasi ako minsan, naipag-usap sa mga kaibigan tsaka kapatid nating protestante, na parang gusto ko lang malaman, ano ba yung pagpapakahulugan nila ng idolatry? Kasi klaro sa explanation mo, klaro sa Catechism of the Catholic Church, ang idolatry ay pagtuturing sa isang bagay na hindi Diyos bilang Diyos. Pero kapag nagpapaliwanag yung mga non-Catholics, anti-Catholics, mga protestante, parang iba yung understanding nila ng idolatry. At ito yung sinasabi ko na sa pag nagbabasa na siya ng Exodus 20 verse 4 to 5 o kahit 3 to 5, kulang yung binabasa nila. 'Di ba? Minsan nga wag kang gagawa ng imahe lang yung binabanggit. Hindi na lalakasan. Lalakasan yung wag kang gagawa ng larawang inanyuan. Tapos ano na 'yan? Tapos Cut na 'yan. O kaya wag kang luluhod. Wag kang luluhod. Doon pa lang, wag kang luluhod. As if yung pagluhod yung meaning ng idolatry. Oo nga. Tapos nakikita ko, kulang yung sinasite nilang verse, tapos pabaliktad yung basa. Oo. Bakit pabaliktad? Kasi sa Exodus 20, tayo binabasa natin siya ng tama. Exodus 20 verse 3, bawal ang ibang Diyos, Diyos-Diyosan. Verse 4, bawal gumawa ng imahe ng Diyos-Diyosan. Verse 5, bawal lumuhod sa harap ng Diyos-Diyosan. So, in short, in order yung pagbabasa natin. Pero kapag nagbabasa or pag inuunawa ito ng mga protestante, ang nangyayari, inuuna nila, bawal yumuko sa harap ng imahe. Yung imahe, kapag lumuhod ka sa harap nun, yun ang Diyos-Diyosan. At ang nire-representa ng imaheng to, yun ang Diyos-Diyosan. So in short, nakita parang bumaliktad eh. Hindi na Exodus 20 verse 3 to 5 yung pagbabasa. Exodus 20 verses 5 to 3. Tapos ang nagiging definition nila ng idolatry ay kapag lumuhod ka sa harap ng isang bagay, idolatry na yun. At napaka-problematic nun. Napaka-problematic kasi lumuhod tayo sa harap ng Biblia. Nagbabow down tayo sa harap ng Biblia. Ito examples dati, di ba? Yung lumuluhod ka kung saan, sa harap ng kung saan. Minsan lumuhod ka sa harap ng isang executive minister sa Iglesia ni Cristo, pero hindi kinoconsider na idolatry. Yes. Siguro yung isang napansin kong sinasabi nila, una, minsan unfortunately, hindi sila nakikinig sa mga ganitong explanations. Kasi gusto na word per word, dapat nasa Biblia mismo yung instruction. Pero kung titignan niyo sa Biblia, actually, napakaraming examples ng mga lumuluhod sa harap ng sagradong imahe, sa harap ng rebulto. So magbibigay lang ako ng ilang examples dito. Una, sa Joshua chapter 7 verse 6, sinabi dito, pinunit ni Joshua at ng pinuno ng Israel ang kanilang kasuotan dahil sa matinding paghihinagpis. Nagpatira pa sila sa harap ng kabanang tipan ni Yahweh. Naglagay din sila ng abo sa ulo bilang tanda ng kalungkutan habang sa paglubog ng araw. So kung titignan natin yung kabanang tipan, tulad ng nabanggit mo kanina,
nagbigay ng utos ng Diyos dito na gumawa ng cherubims. So in short, ito si Joshua, hindi lang siya lumuhod Hindi lang siya lumuhod. Nag-prostrate, nagpatira pa. Yung Nagpatira ulo pa. nas nagbow sa ground. Parang ginagawa ng mga kapatid nating Muslim. Oh, Kapatid nating Muslim, tama. Tsaka ginagawa din natin sa adoration. yes, Diba? adoration. So in short, ginawa niya yung pagpapatira pa sa harap ng isang sagradong imay. Ngayon, meron silang counter, and minsan ginabanggit ko kasi to kasi gusto ko magkaroon ng progress sa discussion. Para ayaw kong paulit, babanggitin na yung Bible verse na to, babanggitin ko, tapos ulit-ulit. Sinasabi ko, okay, ito ang example ng mga imahe kung saan lumulod sa harap, nagpapatira pa sa isang banal. Hindi lang ordinary tao, banal, propeta. Bakit ito hindi idolatry? Tapos yung nakita kong explanation, nakakatuwa in some sense. Parang iba siya. Ang explanation nila, kasi daw yung Ark of the Covenant, sagrado, nandun yung kaluwalhatian ng Diyos. So in short, hindi talaga sila lumulod sa harap ng imahe. Nagkataon lang. Parang nagkataon lang. Pero sa kaluwalhatian ng Diyos sila Nagkataon lang. lumulod. Nagkataon lang. Ano mo? Coincidence. Coincidence. Okay. Siguro dalawang paliwanag lang din. Una, kahit coincidence yun, kung automatic idolatry ang pagluhod sa harap ng imahe, kung yun yung understanding nila, guilty pa rin dapat si Joshua ng idolatry. Kasi ang ginawa niya, tamang pagsamba at idolatry. Ginawa niya ng sabay. Kung tama. So halimbawa, kung nandiyan yung si Zeus, kaya may imahe ng Zeus, tapos naniniwala yung isang tao na si Zeus, Diyos Diyosan, pero naniniwala din siya sa Diyos ng Bible. Hindi niya pwedeng sabihing tama ginagawa niya kasi naniniwala siya sa tama. Kasi parehas siyang naniniwala sa tama, yung tunay na Diyos, at saka sa isang Diyos-Diyosan. So babalik tayo sa analogy na kung yung understanding nila ng idolatry ay automatic idolatry kapag lumuhod sa harap ng imahe, kahit nandun ang kaluwalhatian ng Diyos, kasi Ark of the Covenant, banal na banal yan, kahit nandun yun, dalawang bagay ang ginawa ni Joshua. Sumamba sa tunay na Diyos at sumamba sa Diyos-Diyosan. Kung tama yung understanding nila na ang pagluhod sa harap ng imay ay automatic idolatry. Pero ito yung siguro interesting point na binanggit ko at least last year and then nirecycle ko this year. Meron pa palang mas maraming Bible verses. Kaya sabi ko, ang pagsamba ng Katoliko mas malapit sa Hudyo kaysa sa ikukumpara sa mga Protestante. Bakit? Kasi tatanda natin sa 1 King 6, di ko na bumanggatin yung passage, pero sa 1 King 6, gumawa si Solomon ng cherubims. Tsaka madaming imahe, madaming rebulto sa First Jerusalem Temple. Nandun din ang Ark of the Covenant, and then nandun din sa altar yung cherubim. So mahalaga alahanin, ito yung templo na punong-puno ng imahe, punong-puno ng rebulto. And alam natin bumagsak yung Jerusalem Temple. Nung dumating si Jesus, yun na yung second Jerusalem Temple at nawawala na yung Ark of the Covenant. In fact, may mga, siguro babanggitin ko sa mga future articles ko. Pero may mga Jewish resources, Mishnah. Ayun yung mga sulat ng mga rabbi sa panahon ni Jesus na nagsasabi na unlike sa First Jerusalem Temple, nandun yung ulap. Di ba? Parang may mga Bible verse din pinapakita yung ulap, kaluwalhatian ng Diyos kasi nandun yung Ark of the Covenant. Pero nung nawala na yung Ark of the Covenant, pero nandun yung Jerusalem Temple, nawala na yung ulap, nawala na yun. Pero nagpatuloy pa rin sila sa pagdadasal. In fact, nasa Bible din na nagpatuloy sila ng pagdadasal doon sa Jerusalem Temple. So, nandun si Prophet Anna. Alam naman natin si Prophet Anna, di ba yung naging widow? Araw-gabi nandun siya sa templo, nagdadasal. Ang mga disciples nagdadasal sa templo. Si Zacarias, ang tatay ni Saint John the Baptist, nandun, nag-aalay ng incense. So in short, lahat sila nagdadasal sa templo na punong-puno ng rebulto at wala na ang Ark of the Covenant. Wala na yung glory, wala na yung manifestation ng kaluwalhatian ng Diyos. Wala na yung coincidence. Kasi yung argument nila, coincidence. Nagkataon lang. Pero ito, nasa Biblia mismo, sila ay nagdadasal sa presensya at sa harap ng mga rebulto at kalugod-lugod sa Diyos yun. Kahit walang
manifestation ng glory ng Diyos. Kasi alam ng Diyos at klaro sa Biblia na hindi kasalanan ang pagdadasal sa harap ng imahe. Hindi iyon ang definition ng idolatry. At yung isa sa mga paborito ko sigurong itanong sa mga protestante, lalo na pag sa comment section, ano ba ang understanding nila ng idolatry? Kasi doon talaga nangyari. Kasi kung yung understanding na ng idolatry, tulad sa atin, sa Biblia, na huwag gumawa ng ibang Diyos, huwag ituring na Diyos ang hindi Diyos. Kung yun ang understanding nila, mas maging open-minded sila sa ginagawa sa Catholic Church, sa ginagawa sa Bible. Sinabi ko nga, kung ganyan ka-strict ang mga protestante pagdating sa understanding nila ng idolatry, kahit ang Biblia, aakusahan nila ng idolatry. Kahit ang mga banal, aakusahin nila ng idolatry. So siguro yun din hopefully sa mga makakabasa, makakarinig nito, lalo na sa mga hindi Katoliko, na maging open sa paliwanag, sa examples na binibigay namin. Kasi 2,000 years na yung simbahan eh. At least 2,000 kapag nag-year 2033. Matagal na itong objection na nasagot at madami ng counter-examples na binibigay. And hopefully kung paano sila naging open sa pastor, maging open din sila sa paliwanag natin, lalo na kung dati silang Katoliko. Okay. Maraming salamat, Brother Chris. Sabi sa inyo, maraming masasabi ito eh. Yan, isa to sa mga masipag mag-post ng articles, no? At in a daily basis, no? At ayun, no, promote ko yung page namin, Defend the Catholic Faith, same name with TikTok, Instagram, YouTube, and yun po, no? At yun nga, matagal na nga, sabi ko nga kanina at sabi rin ni Chris, 2,000 years na ang simbahan. And yes, sa 2,000 years na yun, sa tingin nyo ba hindi sinagot ng simbahan yan ng ilang ulit? Nabanggit ko yan unang-una pa lang na hindi pa kami nabubuhay, hindi pa nabubuhay itong mga rebulto fanatics na to, ay sinagot na ng simbahan yan. Ilang ulit, no? Nung 2nd to 4th century, no? Mga early church fathers, sila Paul, sila Augustine, at sila mo mismo nagko-condemn sa idolatry, no? At isa pa dito si John of Damascus noong 730 AD. He defended the use of icons, no? Sabi niya, since God became man, matter can be a means of grace. Ayun, no? Pinakita ang paggamit ng images ng as Christological, hindi idolatrous, no? At of course, yung pinaka sikat na council, no? Kung saan talagang tinapos ito ng simbahan pero binubuksan, no? Yung Council of Nicaea, 787 AD, no? Officially, doon na pinaliwanag yung yung tatlong bagay ng pagsamba, no? Yung latria, dulia, at hyperdulia. Latria, it is a worship of God alone. Dulia, veneration of saints, and hyperdulia, no? Ito yung unique, I would say unique honor for the Blessed Virgin Mary. Kailangan ng unique kay Blessed Virgin Mary kasi sa lahat ng santo, siya yung masasabi kong pinaka the best, pinaka mabuting santo, pinakabanal. Dahil sa kanya hindi mangyayari yung gagawing salvation ni Kristo, no? Take note of my term, baka may magsabi sa, sinasabi nung Katoliko si Maria daw yung magbibigay ng salvation. Isa siya sa mga naging instrumento ng Diyos kung bakit pinakamalagang instrumento bakit nagkaroon ng salvation, bakit tayo iniligtas ni Kristo. Isa siya, no? Hindi siya yung nagligtas. Again. Baka may putol dito eh. Sabi naman yan, no? So, isa pa, sa 13th century na to, medyo na to, mas aga-aga na. Si St. Thomas Aquinas, sabi niya, sa Summa Theologia, worship is only to God, while saints and Mary receive honor pointing to Him. Hindi naman sinabing pointing to themselves eh. Di ba? Pointing to Him. Siguro nga, kung gusto mong asarin lang itong mga protestanting to, siguro kayo itong nag-idol sa mga santo kasi patulit-ulit kayo na nagsasabi na kami sumasamba dyan kahit hindi naman eh. Diba? Kayo pa ulit-ulit eh. No? Tapos, gusto ko pang sabihin
I'm not so sure, correct me if I'm wrong. Pero particularly pag dito sa Pilipinas, wala pa akong nakitang protestante, no? Sa tagal ko nang nag-apologetics, no? At tagal na ako nag-apologetics hindi naman, college pa hanggang ngayon, no? At naka-experience na rin ako ng debate sa Luneta maraming beses. Oo nga. Partic Napapanood pa nga kita nun. Di pa ako Oo nga, admin. kaya nga. Talagang pagka sila ang kausap mo, yung mga Pinoy Protestant, walang binanggit kung di rebulto. Rebulto kahit ang paksa mo ay tungkol sa salvation, babanggit ng biribulto yan. Pero, kung magre-research ka lamang, no, ng kaunti, kahit ang mga kilalang mga non-Catholic sa ibang bansa, mga scholar to, hindi ito yung mga, sorry for my term, mga pipitsuging mga non-Catholics na hindi talaga, alam mo kasi we cannot deny it fact, even na hindi naman nag-college, nagpapastor eh. Totoo yan eh, no? Masakit na katotohanan, hindi pa po umabot ng college pero nagpapastor, no? Sa Pilipinas. Ito mga scholar, kagaya ni Jean Luc Marion, sabi niya, icon does not end itself. It opens a window to the vine. So, ibig sabihin, yung imahe ay hindi automatic idol, kundi daan papunta sa Diyos. Sabi rin ni Benjamin Stern, Marian devotion functions iconically, pointing beyond Mary to Christ. Yun. Diba? Malinaw na hindi si Maria ang sinasamba, kundi ginagamit bilang patungo kay Kristo. Which is yun naman ng talagang pinupoint ng simbahang Katolika the very first place. Na pahilit ninyong sinasabi na sinasamba namin na hindi. Pero the moment na gumamit kami ng santo, ng imahen sa bahay, yun ay lahat patungkol sa Diyos. And lastly, kay William Cavanaugh, no? To call Catholic ritual idolatry ignores how idolatry truly manifests in modern nationalism. No? Pinapakita niya na mas malapit sa idolatry ang isang secular na bagay kaysa sa liturhiya ng simbahan. No? Kahit pa sangkaterbang imahe ang nakikita nyo sa loob ng simbahan, hindi yon otomatikong idolatry. Ngayon, paano ba natin talaga mapapatunayan? Sabihin na natin isang Katoliko na sumasamba sa rebulto. Yun ay kapag sinabi niya. Sinabi niya mismo ng galing sa bibig niya, ay oo, sinasamba ko talaga yung rebulto. Sinasamba ko talaga yan. Doon mo talaga sasabihin na ginagawa niya yan. No? At yun ay at yun ay patunay na siya mismo hindi niya alam ang kanyang ginagawa at hindi niya alam ang turo ng simbahan. Okay? Kapag sinabi niya yon pag nanggaling sa kanya. Pero kayong mga protestante, kapag may narinig kayo sinabi ng Katoliko, hindi ko sinasamba yan. Makinig kayo. Dahil yon ang totoo. Walang nakakaalam ng puso, ng lamang ng puso, ng isip ng isang taong humahalik, umiiyak, nagpupunas-punas, or halos magpakamatay sa harap ng rebulto. Walang nakakalam ko na anong nasa takbo ng isip niya. Hindi uubra dyan yung sinasabi na actions speak louder than words. Hindi uubra yan dyan. Okay? Dahil yan ay paraan ng pagsamba. Ang pagsamba ay hindi lamang nakikita dahil lang sa gawa. Ito po ay nasa isip, sa puso, sa salita rin. No? Hindi lang yan doon sa ginawa lang. Kahit ako, kahit halikan ko yung Biblia ngayon, ibig sabihin, sinasamba ko yung Biblia ngayon. Eh, may marami kang makikita sa picture sa Google, search mo lang, Pastor Kissing the Bible, ang dami. O, pagsamba na ba yon? Pinapatong pa nga yun sa ulo eh. Yung Biblia, ginagawa pag nagdadasal sila. O, anong pinagkaiba nun sa kamay ng imahin na ipapatong kasi sinasabi, pagsamba daw yung, di ba, kasi sa translasyon, sa yung pahalik, no? Minsan tinatanggal na lang yung kamay ng Black Nazarene, tapos ipinapatong sa ulo, pang sambalaw yun. Eh, paano naman yung Biblia? Pinapatong doon sa ulo ng member nila, hindi pagsamba na rin yun. You know? Kung gano'n ang kanyang Makita mo talaga logic. yung effect, kumbaga, kung hindi alam ng iba kung ano yung meaning ng idolatry or hindi klaro. Hindi klaro. Pag puro action lang, ang daming examples na mababanggit eh. Ang daming examples na mababanggit.
Ayun. Kaya talagang, sablay 'no, yung kanilang, argumento tungkol sa, rebulto at, sabi nga namin ni Brother Chris, hindi namamatay itong paksang ito. So, sasabihin ko rin hindi rin siguro mamamatay yung pagsagot natin dito. Siguro kahit na sa mga susunod na henerasyon, sa mga susunod na, ilang daang taon, sasagot at sasagutin pa rin ito ng, simbahan. Kasi itong paksang nito lalo sa Pilipinas, Brother, Chris, Mm. 'no, talagang, ano 'to, eh, isa ito sa, the best na, sorry for my term, pero panggoyo, 'no, panggoyo nila, 'no. Like kapagka naka-invite sila ng, Katolikong, alam nilang walang kaalaman sa pagiging Katoliko, Exodus chapter 20 verse 4, 'yan, babanggit ng gano'n. Oh, brother, ikaw Katoliko ka? Hindi tinuturo ng pari niyo 'yan. Ayan, oh, pinasasamba kayo, gagamit pa sila term, pinasasamba. Tandang-tanda ko 'yan, eh, nung ako ay, umattend dun sa ninang ko dun sa ano, um, sa hindi sa kasal, yung, hindi sa kasal ko nung bata pa ako, basta ninang ko siya yata sa ano, sa Kumpil 'yun. Pro na, Mm. ano kasi siya, eh, yung Katoliko pa siya nun. Tapos Mm. after ilang taon yata na naikayat, yung asawa niya kasi ano, protestante. So, manib siyempre, lalaki yung susundin, alam mo naman, normal yun. So, sinundan niya, in-invite kami, ganun sabi sa akin, nung nalaman na, kasi maliit nila yung community, so alam na bago ka, alam na hindi ka member. So, nung nalaman na Katoliko, inuulit-ulit niya yun. Yung, kaya hindi na bago sa akin yung dinadagdagan ng accent, yung pagsisigaw ng pagbasa ng Exodus chapter 20 verse 4 to 5 na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Wala nang ano yan. Wala nang, hindi na bago sa akin yan. Bata pa lang ko. Rinig na rinig ko na yan. Pero, yun. And by the grace of God, hindi naman ako napakonvert kahit elementary pa lang ko noon. Wala pa akong alam. But, yun. Naging dahilan yon kung bakit siguro ako dito ngayon nagpapaliwanag ng turo ng simbahan, no? At ayun, no, tatapusin ko yung aking aking presentation sa masasabi ko na lamang in a simple way na hindi sumasamba ang simbahang Katolika sa rebulto. Kahit anong pilit ninyo, kahit na anong ah, kahit tutukan nyo kami ng baril, hindi namin sasabihin na kami ay sumasamba sa rebulto. Kasi hindi po talaga. Hindi yan turo ng simbahan. No, kahit Madaming naging anong martyr maraming naging kasi martir. Oo. sinabi ng Roman Empire na sumamba sa Diyos-Diyosan, hindi ginawa kaya pinatay. Oo. Daming martyr ang Maraming simbahan. martir. Yan, tamang, ayun, yun. Salamat dyan, Brother Chris, no? At masasabi ko pa na sana maging bukas pa kayo sa mga turo ng simbahan. Marami namang mabasa dyan. Kasama yan yung website namin, dcfvanguards.com, no? Aside sa mga social media. Actually, sa galing ng technology ngayon, napakadali ng i-search. May AI eh. Minsan May AI. accurate, madalas naman accurate naman ang sinasabi ng Kasi AI. may references Oo, naman. nasa right prompt lang naman eh. Ilalagay mo lang, sinasamba ba ng simbaang Katolika ang mga rebulto ayon sa turo nito. Ganun lang. Lalabas na sa AI yan, kahit anong AI tools yan na Mm. nagre-reply ng text. Hindi niya sasabihin niya na sumasambang Katoliko eh. Basta sasabihin niyo ayon sa turo ng simbahan na hindi yung sumasamba ba ang rebulto, sumasamba ba ang mga Katoliko sa rebulto. Kasi Eh, hindi naman alam ng AI. Siyempre hindi naman siya talaga sentient. Hindi naman alam, uh, hindi nagde-decide ang AI, pero nagsumasagot lang siya based sa prompts. Ang oo, mahalaga, alamin yung turo ng simbahan, tsaka may references. oo. At malaking tulong AI sa research. Yes, sa Kaysa totoo dati, lang. nung wala pang AI, ginugoogle ko yan eh. At saka Isa-isa, manual, no? Manual na manual. manual, ang hirap maghanap. Minsan, black pa to, black pa. Napaka-hirap. So, yeah, I personally use AI in a way to make it easier sometimes, no? At, but of course, I still say na hindi lang yun yung main knowledge. Yung dapat yung knowledge, siguro, 80% knowledge from yours, 20% lang yung sa AI, no? As long as hindi siya Pang nakakalamang. research. Pang-research yan. Parang easy lang, di ba? Kaysa yung take ka ng 4 hours kahit kaya mo namang matapos ng 2 minutes lang, di ba? Mas Ah, gusto,
Side ano na to, side track. Mas gusto ko yung AI ngayon kasi nakaka-distract din kasi ang Google. I mean, nakaka-distract din mag-search sa Google na baka Oo. mamaya ikaw na ma-search mo, di ba? Tapos Oo. sobrang dami. Pero sa AI, at least doon, organized information, kailangan pa rin yung search, pero nagbibigay naman yun ng references. So, Nasa tamang pag-prompt lang talaga. Parang ano lang yung pag-generate ninyo ng image. Di ba? mm, Pag mali yung tama. prompt ninyo sa image, talagang iba rin yung i-generate na AI. So, same thing sa paghanap. Kaya, masabi ka, Brother Chris, wala na talagang dahilan para hindi nila alapin yung turo ng simbahan. You don't actually needed to go directly na sa simbahan kung tamad-tamad kayong pumunta ng simbahan eh. 'Di ba? Kung babad Mm. ka lagi sa Google, nakarinig ka, Katoliko sumasamba, imbes na sang-ayunan mo kaagad, 'di ba? Baka gusto mong mag-AI muna panandalian, no? 'Di ba? Kayang-kayang sagutin eh. 'Di ba? Kaya when it comes to the doctrine of the church, talagang I would say very easy na to know, no? Yung mismong Naalala, turo ng simbahan. Okay, go ahead. naalala ko tuloy, may naging news dyan na ang Oo. dami daw protestante na nagrereklamo na sa AI. Kasi Oh. parang bias daw sa Catholic Church ang AI. I mean, kung kaya mag-search ng AI sa internet, no surprise. No surprise kasi Oo. matagal na nasagot yung mga objections. Kaya lumalabas lang kung ano yung references at saka information. Oo nga. Tama. Yeah, yun nga. Kasi sabi nga namin, um, masasabi ko lang bakit si AI ay sinasabi yung totoo. Kasi yun yung totoo eh. Mm-hmm. 'Di ba? Ang AI, yes, we cannot say na 100% fully accurate. Kahit naman din ng Google eh. Hindi naman 100% accurate yan. Kumbaga si AI, mas napadali lang yung pag-find mo ng answer kaysa dati maghahanap ka sa kaduluduluhan ng Google para lang makita yung referensya. Ngayon yan, nakakita nga ako ng Summa Theologia na short, ano eh, short, parang summarize, tinaw yun, nakapag-provide ako kanina ng information. Kasi naka-search ako ng isang PDF file, dinownload ko na kagad, baka mabura. Talagang very short siya, siguro 100 pages lang. Eh, ang Summa Theologia, nakakita ko sa YouTube nung ganyan kakapal eh. Ganyan, no? Ganyan kakapal yung mga sinaunang libro ng Summa Oh, wow. Theologia. Oh, Mhm. di ba? Ayun, 100 page lang, nakasummarize na. Eh, para sa mga hindi naman papasok sa seminaryo, I think hindi ka man kailangan ng ganyan ko. Di ba? Eh, pamilyadong tao lang ako eh. Asawa at anak na kasi si na. Kaya hindi ko lang, siguro kailangan ganyan ka pala. Summa Theologia. So, sapat na yun for my research at sa mga ginagawang articles, no? So, yun sa akin, Brother Chris, no? Again, sa mga nanonood at sa mga makakapanood pa nito in the following days, hindi po sinasamba ng simbahang katolika ang mga ribulto. Yun po ay aming ginagawa lamang upang sila ay galang at para itulungan pa kami na mas mapalapit sa Diyos. Yun lamang sa akin, Brother Chris. So, kung bago tayo magtapos, ano ba ang iyong final say? Siguro magbabanggit na lang at least isang medyo pababain ka ng onti kasi may nakalimutan ng banggitin. Ah, Feel ko relevant lang kasi lagi din nila binabanggit pero bibilisan ko lang din. Kasi yung isang objection na kasi di ba nabanggit mo kanina, nagbanggit ka ng tradition. ah, Nagbanggit ka ng church fathers, nagbanggit ka ng of course Saint Thomas Aquinas, then binanggit mo din yung Seventh Ecumenical Council. Kasi pag narinig kasi ng protestante, syempre sa atin, tanggap natin yan. Pag narinig yun ng protestante, no Bible alone. mm. Anong pake ka sa tradition? Lalo na, i-connect nila yan sa idolatry. Hindi lang sinasabing bawal. Sinasabi nila, walang inutos yung Biblia Mm. na gumawa ng imahe. So in short, parang connected siya sa Bible alone. Oo. Pero, syempre, although hindi naman to about sa Bible alone, yung discussion, pero may connection din siya. Kasi una, hindi sinabi ng Bible yung Bible. Oh, hindi sinabi ng Bible na lahat ng literal na gagawin mo nasa Bible. I mean, meron tayong online meeting, meron tayong DCF Live. Walang sinabi yung Bible, magkaroon tayong DCF Live. Mm. Gumamit ng laptop at kung ano-ano pa. Pero bukod doon, sinabi din ng Bible sa Mateo 24 verse 14, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas.
gusto ko yung English translation, pero ibig sabihin, the gospel will be preached throughout the whole world and then the end will come. Merong consistent preaching of the gospel sa buong mundo, sa iba't ibang panig ng mundo, continuously hanggang sa pagdating ni Jesus. At kung titignan natin, ano ba ang parte ng turo na prinoklama ng Kristyanismo? Wag mo natin sabihin Catholic Church. Wag mo natin spoil the Catholic Church yung Christianity. Pero ano ba yun? Walang masama gumamit ng imahe. Parte siya ng liturhiya, parte siya ng pagsamba ng mga Kristiyano para sa Diyos bilang instrumento. At kung titignan din natin, sinabi din ng Biblia, kung ayaw makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hintil o isang maniningil na buwis. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay pinagbabawal sa langit. At ang ipinahintulot ninyo dito sa lupa ay pinahihintulot sa langit. Matthew chapter 18 verses 17 to 19. So hindi lang siya Bible na parang titignan mo yung Bible, may sinabi ba na dapat gumawa ka ng images? Kasi sabihin na okay, sabihin natin may example sa Old Testament ng imahe, pero wala namang sinabi sa New Testament na gumawa nito. Pero sa Bible mismo, hindi lang Bible ang instruction manual. Merong tradition, meron ding church. Merong church na nagsabi, bawal to, tama to, at ginagabayan to ng Espiritu Santo. Kaya yung pagbanggit mo kanina ng Seventh Ecumenical Council, tulad sa Acts 15 na merong Jerusalem Council para masettle yung debate, kailangan ng Ecumenical Council para masettle ang debate tungkol sa idolatry, sa veneration, at ginawa iyon ng simbahan na tinatag ni Jesus. At para sa Biblia, hindi lang Biblia titignan natin, kundi tradisyon, at makinig sa simbahang itinatag ni Jesus. At walang iba kundi ang Catholic Church. Yun lang. Maraming salamat, Brother Chris, sa iyong presentation at pagsama sa akin ngayon. So, muli po, no, i-announce ko na magiging weekly na ito, no? Kaya po, kung kayo po ay interesado, every Saturday ito po, most likely, or at least maybe any day, we will just post it ahead of time, no? At least once a week, magawa namin to ni Brother Chris sa itong pagpapahayag ng salita ng Diyos. Muli po, ito po si Adwin Coco. Maraming salamat sa panonood at see you for next week for our next topic. Thank you so much. God bless us. Maraming salamat. Bye-bye. God bless. Salamat po.